Ayun, good afternoon po sa lahat ng ano natin diyan, ng viewers natin diyan, 'di ba? Oo. Makikisali lang ako sa Connect. Ito yung ano ko, contribution ko kasi I really felt na alam mo yung kinurot yung puso ko na mag-contribute though malayo but still struggling, 'di ba? But still not struggling, trying to participate kasi alam mo naman yun, mga brothers and sisters, we have to be accountable to each other, di ba? And ito lang din talaga yung nakikita kong pamamaraan na maging accountable sa sarili ko, sa inyo, sa grupo, di ba? Kasi yung journey ng bawat isa hindi naman madali, wala naman madaling journey. So, eting ano talaga isa sa mga nakikita kong pamamaraan na 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 makakapag-contribute ako, and then at the same time na sino-surrender ko yung sarili ko to join, 'di ba? Kasi ano ba naman yung nag-share tayo ng video, 'di ba? Simpleng task lang naman 'yan, and parang ayoko magbitaw ng mga panahon na masasayang, 'di ba? Yun nga, to continue mga brothers, ito nga pala yung mga highs and lows ko. Highs is kasi yung pinagpe-pray ko palagi na yung promotion, hindi ko pa rin alam up until now, but nagkakaroon ako ng mga ano, ng mga balita from sa mga ano ko, sa mga bosses ko, 'di ba, na lilipat nga daw kami, but still I really don't know when will start, kung kailan yon, but positive talaga ako kasi na-award na yung project na yung pinakihintay namin, and then sinabi na nga ako mag-prepare, but hayaan ko na talaga ang Diyos kung anong posisyon na ibibigay sa akin, 'di ba? Siya naman din talaga nakakaalam yan at hindi naman din talaga ako. Tapos yung lows nga pala, lows is medyo nagdudwelve ako sa mga social media, 'di ba? Eh yung hirap natin, instead na matulog ka na maaga, na alam mo yun, napapalasada ka, 'di ba? yung mga tipong ganyan, yun talaga yung mga struggles ko for now eh. 'Di ba? Ayun nga. So to answer the questions dun sa mga to keep the fire burning sa topic nga natin galing kay Pastor Albi, which is first question was, areas do you feel weak and you do believe need more of God? Yun nga yung sinabi ko kanina about my struggle right now sa pagtulog, kasi instead of natutulog ako ng mga 9, 10, 11, minsan napapatulog ako ng 12:30, minsan 1. Alam mo yun, nanonood ka ng mga walang kwentang, walang substance talaga na mga contents, 'di ba? Ito nakaka-entertain, nakaka-entertain yun, pero pumapasok lang din talaga sa ulo ko and sa puso ko talaga yung alam mo yung nako-convict talaga ako, nagigilty talaga ako sa mga bagay na yun, na instead I have I have watched yung may mga matutunan ako, like for example, yung mga bagay na hindi ko pa alam, 'di ba? I mean, yung may mga matutunan ka talaga, magbibigay ng skill para sa iyo, and then at the same time, if you focus on more on the word of God, 'di ba? Isipin mo yun, instead na inubos ko na, tinapos ko na yung book of Ezekiel, napunta lang sa alam mo yun, napunta lang din talaga sa social media, sa mga shorts, 'di ba? Yun yung one of my biggest struggles sa ngayon. I was able to get rid of games, to get rid of other things na alam ko na makakasama, but alam mo yun na siya eh, may mga recurrence ako, pero recurrence ko na yun yung social media, yung mga shorts, manood ng mga walang kwentang stuff, manood ng mga food reviews, yung mga favorite ko eh, 'di ba? Tapos mainly puro mga kalokohan, yung mga nakakatawang kalokohan, 'di ba? Ayun po yung answer ko sa number 1. And then sa number 2, yung personal experience, God is really working, 'di ba? Ang ginawa ko is
bumili ako ng devotional book. And then at the same time, yung na-share nga ni Brother Ian last time, yung mga apps tungkol sa pag-workout, yung mga ganun. I-install ko lahat yan. Tapos may nakita akong app na habit tracker. In-install ko siya. Kasi ang problema ko talaga, hindi talaga ako nagigising na maaga. Gising ko talaga alas 7, 7:30. Ang pasok ko alas 7, pupunta ako ng opisina 8:30. Yung mga tipong ganun, di ba? Hindi naman siya nararapat. Malidan talaga siya. Di ba? I feel like I'm cheating din yung company kapag ka ganun na ginagawa ko. Kasi talaga intentional siya eh. And then at the same time, gusto ko din sana mangyari din talaga is gumising ng umaga to prepare myself, to program myself na start my daily devotion sa umaga. Kasi dati talaga doon nagde-devotion ako, nagbabasa ako ng Bible and everything, pero walang allotted time, 'di ba? Hindi siya naka-program. Alam mo yung kung kailan ko lang maisip. Though sabi mo naman hindi ko sinasabi araw-araw ako nagbabasa, pero I started myself ngayon sa mga schedules, 'di ba? And then I have to start din journaling, 'di ba? Yung mga pang-araw-araw ko, tsaka yung mga realizations ko from the past. I have to start na. So last week ginawa ko siya. Ang nangyari sa akin is, alam mo yun, sunod-sunod talaga ako nagigising na maaga. Kasi I was praying for it, 'di ba? Talagang hindi talaga ako maaga gumising, pero I'm trying, 'di ba? And I pray din talaga, and I really feel that the power of God is working. Kasi I believe yun talaga ang plano niya sa akin, 'di ba? To realize things and then to make it happen. 'Di ba? Ayun yung mga realizations ko recently. And salamat sa Panginoon, bakit kamo? Kasi napagbibigay yung mga kagustuhan ko. Right? And then siguro the more na I have to the more na kumilos ako ng mas maaga, the more na mas nagiging happier yung naging buong araw ko. And then at the same time, yun nga, may ano siya, structured na siya, kumbaga naka-program na talaga yung from the very beginning of my day, 'di ba? Simula mo ng devotion, then after devotion, lakad, and then after ng lakad, gym, mag-prep ka for work, 'di ba? Ayun, tapos magdidire-diretso na siya. And sa number 3, practically heart-driven, relying on God's strength than our talent. Ayun nga, we have to surrender. I'm always praying na, ayun nga, surrender ko yung family ko sa Kanya, surrender ko yung mga anak ko sa Kanya, surrender ko yung career ko sa Kanya, surrender ko yung mga yung mga bagay-bagay na I have to surrender. Pati yung mga decision makings na hindi ko talaga alam. Hayaan ko na Panginoon. Ultimo yung mga problema, surrender natin sa Kanya. And I encourage everyone, mga brothers and sisters, na we have to learn to surrender things. 'Di ba? It's like admitting one's or self mistake. 'Di ba? Surrender lang talaga tayo, kasi the more na bisuhin natin or i-practice natin na sino-surrender natin yung mga bagay-bagay sa Kanya, 'di ba? The more na lumalapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong, and we're not relying anymore at all sa natin, sa kanya-kanya mga talent, skills, understanding. Hindi ba? Ayun lang naman yung nakikita ko for now. And then to wrap this one up, ayun nga, yung questions, yung last question na what would you like to pray for, ayun nga, still praying, 'di ba, na for my career. Ayun talaga, kasi I do believe na ito talaga yung breakthrough na inaasam-asam ko, and still hoping na mapagbigyan talaga ng Panginoon sa nalalapit na recontract, kasi babaguhin yung kontrata ko, 'di ba?
na maging positive siya, kasi magiging malaking tulong to sa amin. And then at the same time, praying din kami na since na nag-start na rin kami ng mga financial reviews kami ng misis ko, 'di ba? It was a very good start, 'di ba? Na kami, I am praying na kami maging consistent, and then at the same time ma-steward namin na mas maayos yung mga finances namin, 'di ba? Mabayaran lahat ng mga pagkukulang namin, and then ma-maintain namin, and if possible na makapagdagdag din ng tithes, 'di ba? And then lastly, I would like to pray for for everyone's children na mag-start na sa school, na ilayo po sila sa kapahamakan, yung mga schools po nila protektahan from any from any of dangers, I mean any of infection diseases, 'di ba? Ialis ang school sa sunog, sa sakuna, yung mga tipong ganun po. Yan po yung ating ipinagdarasal. Ngayon lang po, mga brothers and sisters. Maraming salamat po.